Attorney, pag-usapan natin itong tungkol sa three-term school calendar. Ano ang ano ang masabi nyo rito, attorney, sa kabila ng yun nga, may mga gusto nito and meron ding tumututol dito, attorney, sa panukala na ito, itong three-term school calendar, attorney Bogs. Well, Bombo, Pierre, ang kagawaran naman ay patuloy na naghahanap ng solusyon sa mga isyong kinakaharap patungkol sa larangan ng edukasyon, at isa sa mga nakita ay itong pag-shift from the regular na four grading periods to three-term na tinatawag natin, or yung trimester na tinatawag natin ngayon sa Department of Education. Well, kami naman, Bumbukya, palagi kong sinasabi, kaming mga nasa division at regional offices pati mga schools, ay hindi naman kami policy making body dahil nasa central office pa rin ang paggawa ng mga polisiya patungkol sa ikagaganda, ikauunlad ng nasa larangan ng edukasyon. So kung kami naman, Bumbukir, ay bibigyan ng instruction na ng black and white kung ano talaga ang magiging takbo ng trimester na setup ng Department of Education sa pagbubukas ng school year 2026 2027. Malugod naman kaming tatalimaw dyan, Bumbukir, at alam po naman namin na yan ay makakatulong sa ating pumamag-aaral. Okay po. Eto, attorney, if ever lang na, yun nga, ma-implement ito, attorney, sa DepEd sa susunod na, na academic year or school year, ano ba, attorney, ang mga mangyayari na dito? May mga pagbabago bang mangyayari? Halimbawa, sa pagtuturo, sa mga mag-aaral, bukod dun sa yung dating fourth quarter, magiging 3 semestre, attorney Bogs. Bibigyan kasi, Bumbukyer, ng mas tuon yung tinatawag nating instructional time doon sa mga oras. Ang nangyayari kasi, Bumbukyer, ngayon sa apat na quarters na kasalukuyan natin, naka-input din dyan, Bumbukyer, yung ilan sa mga activity programs natin sa kada quarter, at kung ano ang mga yung co-curricular activity natin na mga tinatawag ngayon, magkakaroon ng isang time kung saan yung ating pong mga guro ay magfo-focus doon sa remedial or sa intervention program ng ating pong kagawaran, ng ating pong mga lessons na kung saan ay, halimbawa, di nakamaster yung bata, pagtutuunan talaga ng time ng ating pong mga guro. May ilalaan doon na oras at panahon na wala dito sa kasalukuyan. Kasi sa kasalukuyan, Bumbukir, nakafocus lang talaga yung buong panahon sa pag-aaral. Well, hindi rin naman mababawasan, Bumbukir, yung coverage. Hindi magbabago yung curriculum, yung dati pa rin natin, yung mga asignatura, yung dati pa rin natin. Meron lang magiging tuon, Bumbukir, na panahon para doon sa tinatawag natin remedial or intervention para doon sa mga bata, lalo na yung mga mayroong struggle pagdating sa pagkatuto. Alright, opo. So dito pala, attorney, parang hindi naman madadagdagan ng oras sa pag-aaral yung mga bata, or should I say hindi naman madedihado dito yung mga student na kasi yung iba nagrereklamo baka gabi nang umuwi, kaka-remedial class, mga ganon, attorney Bogs. Oo, wala namang mangyayaring ganoon na kung saan ang mga agap-agam ng iba na lalo daw ito ay hindi na di matutukan. Wala pong ganoon. Kaya ang ating lang talagang pakiusap sa kasalukuyan, Bumbukyer, na hayaan natin yung proseso ng mga inaasahan natin kung ano man yung mga pagbabago na i-incorporate dito sa three-term school calendar ay ating po munang makita, kasi sa kasalukuyan kasi, Bumbukyer, na wala pang pinapalabas kung ano ang magiging flow ng ating pong three-term calendar. Yun ang mga haka-haka ng iba. Well, that's considered lang as myth.
Kasi yung iba pong bukyer nagsasabi na dagdag tong workload, mas magiging pabigat daw. Well, hindi po siya. Yung 3 grading cycles na po na yan ay um, magiging kaunti nga yung workload ng mga teachers kasi mas magiging manageable yung workload ng mga teachers dito sa 3-term school calendar natin. So siguro bigyan lang natin ng panahon ng pagkakataon bumbukier na mailatag talaga, magkaroon ito ng DepEd order upang sa ganun ay talagang yung mga dito sa baba, bumbukier, may malinaw na kung paano siya gagawin. At siguro, pag nakita na natin doon, maikumpara na talaga natin yung ating dati at saka dito at makita yung kagianan ng bagong istruktura bumbukier. Opo. Pero ito bang panukala na ito, attorney, sa tingin niyo po, sure na ba, attorney, na mai-implement na ito ngayong darating na school year, Attorney Bogs? Isa din yan bumbukier kasi sabi ng iba hindi na pag-usapan kung ano yung mga posibleng maging magandang resulta nito. Well, actually marami din ito bumbukier na naging pag-uusap, naging konsultasyon sa ating pong mga mga kaguruan na nagtuturo at umikot sa Pilipinas actually ang ating pong kagawaran upang sa ganun ay makita yung kagandahan nitong 3-term na ito at yung iba nga nagsasabi na makakapag-focus sa actual planning sa execution ng lesson yung ating pong mga guro at ang mga malalaking mga paaralan magkakaroon ng pagkakataon na maibsan yung kanila pong bigat ng mga lesson na hinahawakan or yung estudyante na hinahawakan nila kasi nga magkakaroon ng panahon para sa paggawa nila ng kanilang mga reports at well, wala naman talaga bumbukier na pinaka istruktura na suited para na sa lahat. Tinitingnan natin yung iba't ibang mga istruktura at isa na nga itong 3-term school calendar bumbukier na paraan para makita natin kung paano mai-improve yung wala talagang isang particular na solusyon or particular na structure na pero nakikita kasi natin dito sa 3-term bumbukier na mas makakagaan yung ating mga kaguruan pagdating sa pagtuturo. Okay po. Eto, attorney, if ever man na ma-implement ito ngayon na darating na school year, ano ba yung sakop nito, attorney? Sakop ba nito lahat mula kinder hanggang senior high? And ano to, attorney? Sa public lang or kasama pati po ang private, attorney? Ang sakop nito bumbukier yung basic ed. Ang basic ed naman magsisimula yung kinder hanggang sa senior high school. Yan po tayo merong sakop bilang Department of Education. Yung mga private school, usually basta they meet the minimum of the requirements, they can provide for higher requirements sa kanila. So kung sa kanila mas higher kaysa doon sa ino-offer ng Department of Education, hindi naman po yan pinapakialaman ng department sa pagsusupervise nito sa mga private schools so long as the minimum requirements are met, bumbukier. Opo. Doon sa mga subject, attorney, parehas lang naman po. Wala namang naiba o maiiba, mababago, Attorney Bogs. Ay, oo, bumbukier. Yung mga asignaturang ino-offer natin, wala pong mababago doon. Yun pa rin at yun ang pag-aaralan ng ating mga mag-aaral at hindi po natin yun babawasan, yun pa din po ang magiging mga subject natin. And of course, yung senior high school, magsisimula sila bumbukier ng tinatawag din natin na strengthened senior high school curriculum. Opo. Eto, attorney, kasi ito pong kung familiar kayo, attorney, dun sa grupo ng Alliance of Concerned Teachers. Tutol dito, attorney, sa panukalang ito. Sabi nila, yung ito daw palisiyang ito, attorney, isa daw rush na hakbang na hindi naman daw talaga daw tumutugon sa mas malalaking issue sa edukasyon. Kundi ang pinapakita daw nito, attorney, yung sabi nito,
top-down decision making. Sinasantabi daw yung boses ng mga guro. Ano ang opinion nyo doon, Attorney Bogs? Well, sa top-down kasi talaga Bumbukyar, manggagaling sa taas and ibinababa lang. Yan, mga example dyan yung DepEd order Bumbukyar. Ang DepEd order naman talaga ay top-down kasi ang policy making ay nandoon sa taas, going down talaga. Pero meron namang mga policy na do manggagaling sa taas, merong mga kinuhanan ng mga interview, kinuhanan ng mga resources na nanggaling muna sa field or nagkaroon muna ng consultation. Well, yung sinasabi na walang consultation na naganap, hindi natanong yung mga kaguruan or yung mga administrator natin patungkol dito sa trimester, ang Department of Education po ay nagpalabas ng official statement na ito po ay lahat dumaan sa proseso ng pag-uusap. Merong mga pag-uusap na naganap between the Department of Education and the concerned stakeholders patungkol po dito. So siguro kinakailangan lang, pwede naman sila mag-request na Bumbukyar ng umupo together with the central office habang ang ito ay hindi pa finally na ilalagay sa isang DepEd order or na ilalagay sa isang kautusan. Maaari pa silang mag-seek ng sit down together, pag-usapan upang sa ganun ay kung meron pa sila mga nakikita na dapat i-suggest, nakikita na dapat plantsahin dito, bago finally ay mailabas ito bilang isang DepEd order, pero may panahon pa habang sa Lunes kasi Bumbukyar, start na ng closing exercises natin hanggang Martes. So habang sunod kasi niyan ay ang sunod na week ay Holy Week concentration na rin ng holidays, then siguro upuan nila after nan para may pagkakataon pa na meron pa sila mga suggestion ma-improve ang ilalabas na kautusan ng kagawaran. Opo. Sa Makatwid Attorney, walang hindi na-inform. Kumbaga, lahat ng mga stakeholders, student, magulang, mga faculty, teacher, inform sila ng ganitong sistema, Attorney Bogs. Oo, totoo yan, Bumbukyar. Meron naman talagang, nagkaroon naman talaga ng consultation bago iyan. Alam niyo naman sa DepEd, napakahirap mag-implement ng bagong mga maski structure na katulad niya ng trimester na gagawing school calendar natin. Mahihirapan ang Department of Education kung bigla lang itong ilalabas without consultation. Kaya talaga nagkakaroon ng mga pagtatanong, mga consultation. Even yung mga superintendents nagkakaroon din niya ng tatanungan upang lalo na kasi yung mga nasa field na alam kung ano ang totoong nangyayari, kinakailangan talagang konsultahin. And hindi naman siguro nagkulang doon ang Department of Education Bumbukyar dahil meron namang mga pinalabas. Even those messages ng mga nakausap ng Department of Education during consultation sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao.